Nasa Herona, Tarlac po tayo. At nadaanan po natin itong maisan na siguro mga 2 linggo o magdadalawang linggo po ito, na ang method of irrigation niya na ginamit nila ay drip. So nakita natin na maganda yung patubig ng mais. At inobserbahan po natin, tinitignan po natin kung ano yung mga, may abono na siya. Katunayan hindi pa natutunaw. Siguro mga triple 14 po siguro ito. Maliliit pa yung mais, kaya sa tansya natin mga 2 linggo. At sana kung urea yung nilagay dito, mas mabilis itong lumaki. Kasi medyo hindi naman naninilaw, pero kulang yung kanyang pagka-green na. So tinitingnan natin yung interval ng butas ng kanilang drip irrigation. Ito yung unang butas. PVC po yung kanilang ginamit na main line. Tapos meron siyang mga switch, so ito yung kanilang mga switch. Ito yung mga butas, so approximately ang ng butas, yung distance ng butas banto mga 30 to 30. Yan, approximately mga 30 cm yung distance ng butas. Dito yung ito yung unang butas, ito yung pangalawang butas. Ayan. Ito yung poly na na tube. Hindi siya yung PVC poly yung na itim. Itim ang ginagamit dito para hindi tumubo yung lumot na siyang magbabara. Hindi ko alam kung paano yung interval ng pagpapatubig dito. Kaya lang na-curious tayo at kaya dinaanan natin, binabahan po natin para makita yung style na ito. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Yung distance ng rows siguro nito mga 70 to 80, yan mula doon hanggang dito mga 70 to 80 yan. At may mga abono po siya yan na hindi pa natunaw, siguro mga 3 o kung hindi 16-20 ito, mga triple 14 po yan. So kung may time tayo, titignan po natin, papakita po natin sa inyo kung anong kalalabasan nito. Sa karatig maisan nito, alam siguro kung hindi yan sobra ng patubig or hindi timing yung kanilang pagpapatubig, kasi may mga maliliit, may mga malalaki. At sa tansya ko, lalabas na rin yung yung bulaklak niyan. So eto ang area nito, siguro kulang-kulang 1 hektarya din ito na tinamnan ng mais.
na drip irrigation yung method na ginamit. Kulang-kulang 1 hektarya ang tansya ko dito. Maluwang mahaba din tong mahaba itong PVC na nilagay. Siguro ang tansya ko sa PVC nito mahigit 50 meters to yung PVC yung haba nito. Yung haba ng mga yung drip hose na poly dito sa kabila siguro kulang-kulang 100 meters to. Dito sa kabila mahigit 50 meters yung siguro mga baka pag ino-on ito, alam ko ang nagpapakuan dito din motor din, generator nandun sa may maisan. Siguro pinagsasabay dito yung 4 o 3 linya dahil drip irrigation siya, or hindi natin alam kung ano yung kanilang method na ginagamit. Hindi pa natin to nakita kung paano sinusuplayan ng tubig yung mais, pero sa nakita ko basa yung maisan at maganda yung tubo ng mais, though hindi din perfect yung pagkatubo niya. So natural yan sa mga maisan na talagang may mga namamatay, may mga doble, mga ganyan. Siguro nung tinanim siguro ito, gumamit sila ng parang may nakalinya siya perfect yung kanyang pagkakalinya. Kaya gumamit sila dito ng nylon para sundan yung yung linya niya. So maganda itong gusto kong makita, masubaybayan yung paglaki ng mais na ito na drip yung irrigation method na ginamit. Ayan tignan nga natin sa dulo kung paano yung kanya. Maganda yung pagkakabasa niya. Ito yung papuntang kalsada, papuntang Pura. So tagos ito ng Gimba, papuntang Talavera, Cabanatuan. Itong na to. Bale, ito pumasok siya sa Herona. Ayun maganda yung pagkakabasa ng lupa. So makikita natin na okay din, nakakarating hanggang sa dulo yung ito yung dulo ng hose. Titignan lang po natin, papakita natin sa inyo yung dulo ng hose. Ito yung poly na itinali dito, nakakaabot hanggang dito yung drip ng tubig. Pero alam ko hindi yan pinagsasabay, mga 4 lang siguro yung pinagsasabay dyan. Maganda sana kung urea yung nilagay dito. Ayan. Ganito yung tube yung ginamit na yung poly. Ito may mga butas siya Ayan. Isa lang pala yung butas. Akala ko baliktaran. So nakaganyan ito. Makikita mo ito pag lumalabas yung tubig dahil dito tumatagos Ito yung butas nakaganyan siya. So ang labas ng tubig pag ganyan. Hindi ko lang alam kung ilang oras ito pinapatubigan. Siyempre medyo matagal din yan kasi basang-basa ito Siguro baka wala tayong makita dito ang pagtanungan kung at para makita na sana natin yung actual or matanong natin kung paano ito pinapatubigan. So yun lang muna yung ating ma-share dito. So makita natin na talagang maganda yung pagkakabasa ng maisan. Talagang very good siya. So subaybayan nyo pa yung ating mga video dahil pag may mga bago tayo may papakita sa inyo,
na pwede nyong gayahin, pwede nyong pag-aralan, share po natin kagaya nito. Maraming salamat po at God bless.